Diplomasya o digmaan? Iyan ang tanong habang magpupunta ang United States at Iran sa Oman para sa ikalawang pag-uusap bukas. Pero ang tunay na kwento ay nagaganap sa dagat. Ang United States ship Gerald R. Ford, pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, ay inutusang pumunta sa gitnang silangan para sumama sa armada ng 15 destroyer at 600 plus Tomahawk missile habang naghahanda ang IRGC na isara ang Strait of Hormuz bukas. At milyon-milyon ang nagmamarcha kontra sa rehimen sa buong mundo. Nakahanda na ang entablado para sa sagupaan. Malalaking rally laban sa rehimeng Iranian ang isinagawa nitong weekend sa Munich hanggang Toronto. Libo-libong tao ang nagmarcha sa kalsada. Iwinawagayway ang bandilang layon at sun, ang dating bandila ng Iran sa panahon ng Shah at simbolo ng bagong revolusyon. Hindi ito maliit na demonstrasyon. Ayon sa pagtataya, milyon-milyon ang lumahok sa buong mundo. Malinaw ang mensahe. Hindi nakalimot ang mundo sa Iran at nais nito ng pagbabago ng rehimen. Ganito rin ang mensahe sa loob ng Iran. Patuloy ang revolusyon. Hindi natin nakikita ang malalaking protesta sa kalsada na nakita natin noong unang bahagi ng Enero. Pero nakikita pa rin natin na nagpapatuloy ang paglaban. Sa mga nakaraang araw, may misteryosong pagsabog ng gas sa Tehran at iba pang lungsod. Sabi ng mga autoridad ng Iran na aksidente lang ito, pero walang naniniwala. Patuloy din ang panawagan ng mga tao. Heto ang kuha mula sa Iran ilang araw ang nakalipas. Ito ang nagiging batayan para sa ikalawang round ng negosasyon bukas, na kinumpirma ng Iranian state media. Sa Martes, Pebrero 17 muling magkikita ang United States at Iran sa Oman. Pero heto ang kakaibang bahagi. Ito ay hindi direktang pag-uusap. Parehong panig ay nasa iisang gusali, pero hindi sila mag-uusap ng harapan. Iyan ang kondisyon ng mga Iranian. Tumatanggi silang makasama sa iisang silid ang mga Amerikano. Kaya ganito ang magiging proseso. Makikipag-usap ang Iran sa foreign minister ng Oman, pagkatapos ay pupunta siya sa kabilang silid para kausapin ang mga Amerikano at ibabalik ang sagot sa mga Iranian. Nakakatawa man pakinggan. Pero 8 oras ganito ang nangyari noon. Ayon kina Steve Woodcock at Jared Kushner, mga United States kinatawan sa negosasyong ito. Halos imposibleng makipagkasundo sa Iran sa nuclear deal. Kaya nakakawalang gana ang sitwasyon. Narito si Secretary of State Mark Rubio na nagpapaliwanag kung bakit mahirap magkasundo sa pamunuan ng Iran. Mauna na ako sa iyo. Hindi ko pag-uusapan ang tungkol sa pag-atake sa Iran o anumang bagay na ganon dahil malinaw na sinabi ng Pangulo na mas gusto niya ang diplomasya at isang resulta ng negosasyon, pagbebenta. Ngayon, kausap natin ang mga radical na Shia cleric na gumagawa ng pampolitika at geopolitical na desisyon batay sa teolohiya at ito ay komplikado. Ibig kong sabihin, wala pang nakagawa ng matagumpay na kasunduan sa Iran pero susubukan natin. Magbibiyahe sina Steve Woodcock at Jared Kushner para sa mahahalagang pagpupulong. Titingnan natin ang magiging resulta nito. Palagi naming susundin ang batas ng Estados Unidos sa pagsasangkot ng Kongreso pero sa ngayon hindi pa namin ito tinatalakay. Nakahanda kami sa rehiyon para sa isang simpleng dahilan at iyon ay nauunawaan naming maaaring may mga banta sa aming mga puwersa sa rehiyon. Nakita naming nabantaan sila noon kaya gusto naming masiguro na kaya namin silang ipagtanggol kung sakaling mangyari ulit yon. Susundin namin kung ano man ang batas tungkol dyan at nakadepende yon sa sitwasyon ni Belito. Pero sa ngayon, pinag-uusapan natin ang negosasyon, nakatuon kami sa negosasyon, iyon ang layunin namin. Ipinahayag na iyan ng malinaw ng Pangulo. Kung magbago man yon, magiging malinaw naman sa lahat at syempre kung ano man ang hinihingi ng batas, gagawin namin. At syempre, dapat ding isaalang-alang ang interes ng Israel bilang isa pang kalahok. Ayon kay punong ministro Netanyahu, dapat isama sa anumang kasunduan nuklear ang ballistic missile program ng Iran. Kita mo, sa 12 araw na digmaan tinamaan ng mga misil ng Iran ang Israel. At gusto ng Israel mawala ang kakayahang iyon. Kakamiting lang ni Netanyahu si Pangulong Trump. At ito ang mga hinihingi niya sa kasunduan. Pero sinabi ko na kung magkakaroon ng kasunduan, dapat ay may ilang bahagi ito. Ilang bahagi na mahalaga hindi lang sa seguridad ng Israel, kundi pati sa Estados Unidos, rehiyon at buong mundo.
Ang una ay dapat umalis lahat ng enriched na material mula sa Iran. Ang pangalawa ay hindi dapat magkaroon ng kakayahan sa enrichment. Hindi lang itigil ang proseso ng enrichment, kundi baklasin ang mga kagamitan at infrastruktura na nagbibigay daan para makapag-enrich ka sa simula pa lang. At pangatlo, tugunan din ang usapin sa ballistic missiles. Merong maximum tolerated circumference o limitasyon na 300 kilometro at inaasahan na susunod dito ang Iran. Siyempre, hindi nila sinusunod gaya ng ipinakita mismo ng operasyon ng Rising Lion. Alam yun ng lahat. At ang ikaapat ay itigil ang pagbuwag sa Axis Silver Viter na itinayo ng Iran. Nawasak na ito pero nandoon pa rin, sinusubukan nitong makabawi gaya ng ginagawa mismo ng Iran. Panghuli, tandaan ang kasabihan ni Ronald Reagan tungkol sa Soviet Union. Magtiwala pero tiyakin, huwag magtiwala at laging tiyakin. Kaya dapat may totoong inspeksyon, makabuluhang inspeksyon, hindi yung may abiso muna, kundi epektibong inspeksyon. Para sa lahat ng nabanggit, Si Netanyahu ay may 4 na hangarin. Tapusin ang nuclear at ballistic missile program ng Iran, putulin ang suporta sa proxy groups, at itigil ang panloob na panunupil. Ngunit karamihan dito ay tinanggihan ng Iran. Malaki ang diferensya sa gusto ng United States at Israel kumpara sa kayang tanggapin ng Iran. Kaya inaasahan nilang mabibigo ang pag-uusap dahil sa mga aksyon nila sa militar. Kakahayag lang ng IRGC na magsasagawa sila ng malakihang naval exercise sa Strait of Hormuz bukas. Sakto ito sa pagsisimula ng negosasyon. Hindi ito palihim kundi mensahe. Posibleng banta. Kapag inatake ng United States ang Iran, guguluhin ng Iran ang Strait. 20% ng langis sa mundo ay dumadaan sa choke point na ito. Kaya maapektuhan ang mga pamilihan. Ngayon, para maging patas, ang Estados Unidos ay naghahanda rin at malalaki ang mga ito. 2 araw na ang nakalipas. Inanunsyo ni Pangulong Trump na papunta sa gitnang silangan ang United States ship Gerald R. Ford. Ito ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo at ginamit sa paghuli kay Nicolas Maduro. Heto ang detalye. Magpapatuloy ang pag-uusap sa Iran sa Martes. Ngayon naman sa Geneva, nagpadala si Trump ng pangalawang aircraft carrier sa rehayon, ang United States ship Gerald R. Ford. Kung sakaling hindi tayo magkasundo, kakailanganin natin ito. Kung wala tayong kasunduan, kakailanganin natin ito. Pinangunahan ni Sekretaryo ng Estado Marco Rubio ang delegasyon ni Trump sa Munich at nakatanggap ng standing ovation matapos ang mensaheng nagpatahimik sa ilang kaalyadong Europeo. Ngayon, malaking bagay ang pagdating ng pinakamalaking aircraft carrier sa rehiyon. Pero kung titingnan natin, napakalaki talaga ng armada ng United States rito. Ipapakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Makikita nyo sa mga screen ang kasalukuyang assets ng United States sa rehiyon. Kabilang ang Air at Navy mula Indian Ocean hanggang Atlantic. Narito ang detalye. 2 aircraft carrier, 15 destroyer, na bumubuo ng halos 33% o 1/4 ng deployed na United States Navy Fleet. Sa larawan pa lang na ito, kasama rin dito ang mahigit 600 Tomahawk missiles. 2 layunin ang tungkulin ng armadang ito. Una, leverage. Kung may aircraft carrier ka habang nakikipagnegosasyon, mas bigat ang salita mo. Pangalawa, syempre, mga option. Kung mabigo ang pag-uusap, na mas malamang mangyari, nakaposisyon na ang lahat ng kailangan ng United States para kumilos. Ngayon, narito ang isang bagay na interesante na nangyayari sa mga nuclear site. Inatake ng United States sa Operation Midnight Hammer noong 1 taon. Makikita sa satellite imagery na tinatakpan at siniselyuhan ng Iran ang nuclear site sa Esfahan at may mga bagong istruktura sa ibabaw nito. Ayon sa mga Iranian, ito ang kanilang paliwanag. Ipinapahayag nila na may mga hindi sumabog na Tomahawk missiles sa loob. At iyon daw ang dahilan kung bakit delikado para sa mga United Nations inspector na pumasok sa lugar at suriin ang lahat. Pwedeng sumabog ang missile habang nililipat. Ngayon, alam nyo, mahalaga raw sa Iran ang buhay ng tao, lalo na matapos ang mga ginawa nila noong Enero. Pero totoo ba ito? Sa totoo lang, wala tayong alam dahil bawal na pumasok sa loob. Posible kayang may Tomahawk missile na hindi sumabog? Medyo kahina-hinala ang timing ng impormasyong ito, lalo na sa mga negosasyon. Ipinipilit ng United States na papasukin ng United Nations Inspector ang mga lugar na ito
para tiyaking nawasak ng maayos. Sinabi ng Iran na hindi pwedeng pumasok ang mga inspektor dahil may natitirang Amerikanong bomba sa loob. Napaka-kumbinyente. Gaya ng madalas nating pag-usapan, ugali ng Iran ang magsinungaling. Maaaring totoong alalahanin sa kaligtasan ito. O baka ginagamit lang na dahilan para itago ang nangyayari sa nuclear site. Mahalaga ring tandaan na ang Esfahan ay isa sa 3 lugar na hindi ginamitan ng United States ng bunker busters. Hindi nila ginamit ang guided bomb unit bomb. Sa halip ginamit nila ang Tomahawk missiles na inilunsad mula sa submarine. Kaya malamang gumana ang GPUs. Hindi inaangkin ng Iran na may natitirang hindi sumabog na pampasabog sa mga lugar na iyon. Ngayon, habang tinatalakay natin ang Operation Midnight Hammer, may isang kawili-wiling bagay akong natutunan kahapon na nagpapakita ng pagbabago sa makabagong pakikidigma. Sunod, narito si United States Air Force Major Claire Randolph, hepe ng Weapons and Tactics, na tinalakay ang mga hamon sa pagpapanatili ng operational security sa panahon ng social media. Pinag-uusapan niya kung paano ito. Isa sa mga malaking problema ngayon ay ang random na tao sa Twitter na nagmo-monitor at nagpapakita ng kilos ng United States military sa totoong oras. May mga Twitter feed ng random na tao na sinusubaybayan at inilalathala kung saan pumupunta ang ating mga eroplano. Halimbawa, kung ang United States analyst ang gumawa ng ilan doon, ituturing nating lihim or top secret pero pinapayagan lang sa open internet. Mahirap itago ang operational security lalo na sa transnational na galaw na may daan-daang eroplano. Kaya malaking alalahanin talaga ang operational security. Sa tingin ko, nagbabasa talaga ako ng isang bagong artikulo tungkol sa ika-35 anibersaryo ng Desert Storm. Nakakatawa na pareho lang ito. Tama. Ang mga random na tao sa Twitter na ito ay gumagamit ng open source na datos. Gumagamit sila ng mga flight tracking na website at mga pampublikong datos na available. Mahalagang tandaan na kung alam ito ng mga amateur analysts, siguradong alam din ito ng Russia, China at Iran. Hindi nila kailangan ng Twitter. Pero ang katotohanang isinasaalang-alang na ng militar ng United States, ang social media sa top secret na missile plans ay may sinasabi sa atin at nag-a-adjust din ang militar. Kung natatandaan ninyo ang Operation Midnight Hammer, siguradong alam ninyo iyon. 6 na B-2 bomber ang lumipad pakanluran, patungong Diego Garcia o posibleng Guam. Ang totoong strike package ay pumunta sa silangan ng walang nakapansin. Yun ang nagdala ng bunker busters sa mga underground na pasilidad ng Iran. Ipinapakita nito na may mga paraan ang militar. Pero dahil kasama na sa operational planning ang Twitter, ganyan na ang 2026 ngayon.